Amen. So mga kapatid, maraming pagkakataon sa Bible na nababaliktad yung pangyayari sa buhay nila. Isang halimbawa ron ay si Jacob na naharap sa kanyang Panginoon na tawag niya kay Esau ay Panginoon. Sumisimbolo kay Kristo. Sumunod ka ng pagharap. Kailangan niyang makipag-wrestling o prayer. Sumisimbolo sa prayer. So ayaw niya pakawalan hanggang magliwanag na. Sa Bible, mga kapatid, sinabi ni Jesus, watch and pray. Ang ibig sabihin ng watch, pagpupuyat. No, pag mayroong parating na kalaban, yung mga bantay, nagbabantay at sila hindi natutulog. Nagpupuyat sila. Maraming prayer na magbasa ka nga ng Bible, makinig ka ng Bible, antukin ka. So, prayer, gano'n din. Pwede rin, marami nagpipray na nakakatulog. Kahit sa ipapako sa krus, mga alagad niya, natutulog. Sabi niya, 3 beses niya ginising, 3 beses niya sinabihan, watch and pray. Para hindi kayo maano sa tukso. Tulog pa rin. 3 beses pa rin. 3 beses na ginising, kinausap, sinabihan mag-pray. 3 beses na natulog. Sabi na, watch and pray, magpupuyat ka. O hindi ka makatutulog. Amen? So, konektado yung, kasi ibig sabihin, ito ay priority. May ginagawa ka, merong magwawagi ka, mananalo ka. Tapusin mo. Hanggang manalo ka na. Kasi ikaw ay nagipag-wrestling. No? Sa wrestling, kung di mo tinapos, talo ka. Di ba? Pag sinabi, konti na lang. Talo ko ng kalaban. Tapusin mo yun. Amen? So mga kapatid, si Jacob ay kanyang nagapi. Hinawakan yung kanyang hita pa yun. Yung anghel naman ay kanyang nahawakan. At sabi sa kanya, ano ba pangalan mo? Sabi niya, Jacob. Hindi na Jacob pangalan mo. Israel na kasi ikaw ay nanaig sa Diyos. At ikaw ay prinsipe na sa Diyos. Amen? At ikaw ay, so yun. So pagharap niya kay Esau, imbis na siya ay mapatay, sabi niya kay Esau, mauna ka na sa bahay ng Panginoon. Ako ay sasabayan ko yung mga tupa hanggang sila dumating sa bahay ng Panginoon. Bahay ni Esau o bahay ni Abraham. Amen? So yun, unti-unti yung mga tupa. So, imbis na siya ay mapatay, kasi alam niya mamatay siya. Mga kapatid, alam mo kung ikaw ay mamamatay. Alam mo sa sarili mo. Si Jacob ay kailangan umalis sa bahay kasi papatayin siya ng Esau. So babalik siya, alam niya rin na mamamatay siya. Pero dahil nag-resting siya nagwagi, kanya yung simbolo sa prayer, pagharap niya sa kanyang kapatid, siya ay tinanggap. Amen? So nagkaroon ng reversal overnight. Nakita niyo naman, nagpuyat siya. Sisikat na yung araw, sabi na nagsasalita ng anghel, pakawalan mo na ako. Kasi umaraw na. Ang gabi ay sumisimbolo sa napakadilim na oras ng isang anak ng Diyos. The darkest hour of our life. Yan yung pinakamadilim, pinaka-problemado, pinaka-pressure. Anong gagawin mo pag may problema ka? Magmumukha, mag-iiyak ka dyan, magtatampo ka. Ang tinuturo ng Bible, makipag-wrestling. Tinuturo ng Bible, hawakan mo ang Diyos, huwag mo siyang pakawalan hanggang magliwanag na hanggang masolve yung problema mo. Mawala na yung problema mo. Amen? So yan, merong mga pagbabago
pag merong prayer, pag merong wrestling. Amen? Huwag kapatid ang i-wrestlingin mo, awayin natin. Siya kasi, ang wrestlingin natin, Diyos, Lord, tulungan mo ako. Makawala ako, masolve ko yung problema ko. Sabi sa Bible, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi mo re-wrestlingin yung kapatid mo, yung kaaway mo, but against rulers of darkness, principalities, rulers of darkness, yan. Sa mga demonyo. Demonyo kalaban natin, mga spirito. Nandyan sa taas natin. Sa second heaven. Nasa third heaven naman ng Diyos, pinakamataas. Amen? So yan. So mga kapatid, sinabi sa Bible, pag nag-pray kayo, pasok kayo sa kwarto nyo. Ang reward kasi niyan, masosolve yung problema mo. Meron kasi siyang sinasabing, yes, oo ng Diyos, solve na yung problema, merong wait. Gaya na nangyari kay Daniel. Sabi ng anghel kay Daniel, sa araw na sinabi mo yung prayer mo, sinagot na. Sa 21 days, hinarang kami ng prinsipe ng Persia, ng demonyo. Kaya hindi namin maibagsak sa iyo yung sagot, yung padala ng Diyos na sagot. Kaya nagpasin siya 21 days. Yung tawag doon, wait, antay lang. Sinagot na, pero antay kami. May kalaban na humarang ng sagot. Hinarang yung sagot mo. Yan. So yan. Meron namang no. Sasabihin agad ng Diyos yung yes tsaka no. Tapos, pag hindi yes or no, ang sagot ng Diyos ay wait, hintay. Amen? Yan. So, yan yung mga sabi, huwag kang kagaya ng mga nananalangin na nakatayo sa pintuan ng templo sapagkat natanggap nila ng reward. So, hindi na sila sasagutin ng Diyos kasi natanggap na nila. Hindi yung sagot ng Diyos. Yun ay dahil sila ay nakatayo sa pintuan ng templo. Amen? Hindi sila sinagot ng Diyos, natanggap na nila yung para sa kanila. So, hindi na sila sasagutin ng Diyos. So, pero yung mga sikreto, nagpe-pray, hindi mo alam, wala naman nakakalam, nakipag-wrestling si Jacob. Sino nakakalam nakipag-wrestling si Jacob? Maliban na sulat sa Bible, nabasa natin. So, sikreto lang yun. Sikreto lang ang prayer. Amen? Isang halimbawa na nag-pray ay si Hannah. Amen? Si Hannah ay hindi magkaanak. Siya ay, ito ay sa panahon nila, pag walang anak, ito ay napakatinding karanasan sa panahon nila. Kasi yung mga panahon na yun, ang mga tao nagpaparami. At kailangan ituloy yung kanilang karon sila anak, ituloy yung mga lahi nila. Lalo sa mga Hudyo, sinusulat nila yung mga anak nila, nakalista lahat ng mga miyembro ng pamilya nila. Yan, ginagawa rin niya sa China. No? Sinusulat yung mga miyembro ng anak, lahat. At doon, ginagawa ng banta na tatanggalin ko yung pangalan mo sa listahan namin. Yun, ginagawang banta sa China yun. So dito sa kay Hannah, kailangan nila ituloy-tuloy yung kanilang lahi. So kailangan may anak siya. So kailangan niya mag-pray. May pangangailangan, merong solusyon, prayer. So, sa kanyang damdamin siya ay wasak. Siya ay parang dinurog na ubas, pinisak. Laging merong mga
humaharap sa kanya, kinakausap siya. So siya ay laging na ano kaya ang damdamin. Lagi siya nasasaktan. Ano? Ang salitang prayer sa na binanggit dito ay palal. Ibig sabihin na mag-intercede. Mag-intervene. No? Makipamagitan. At ang ginawa ni Hannah ay ibinuhos niya yung kanyang kaluluwa sa Panginoon. She poured out her soul to the Lord. No? Siyapak nepes. Ibinuhos niya yung kanyang kaluluwa sa Panginoon. She poured out her soul to the Lord. No? Inubos niya yung laman ng kanyang sarili. Ibinuhos niya sa Panginoon. Amen? Paano ka ba mag-pray? Siya na ginawa niya na lahat. Ito yung alalahanin ko. Lord, alam mo naman, kailangan yung lahi namin tuloy-tuloy. Alam mo naman sa panahon namin, napakatindi, kailangan may anak ka rin to. Talagang matindi ang tingin ng mga tao sa iyo dito. Panginoon, may lalapit na naman, sasabihin na naman sa akin yan. Ayan na naman, dahil narinig ko naman yan, marasaktan na naman ako. Lahat ng sinabi ni Hannah, lahat. Wala siyang tinira. She poured out her soul to the Lord. Inubos niya yung laman ng sarili niya, nilatag na sa Panginoon. Parang si Hezekiah, may bantay yung mga kalaban. Sinulatan siya. Inilatag niya si Hezekiah lahat ng sulat. O paano? Hindi ako ang sinulatan, ikaw. Lahat yan, hindi ko dadalhin yan. Dadalhin mo yan. Nilatag niya si Hezekiah lahat ng sulat ng kalaban. Hezekiah, gato. Mamamatay ka na. Bububos sa mga tao dyan. Ang laman ng tiyan ng mga buntis, tatanggalin. Bubulagin ng mga opisyales, kung ginagawa nyo sa mga hari. Sa harap mo, mamamatay yung mga anak mo. Papatay yung kung ano mga banta, no? So maraming kaharian niya, nagkampi-kampi. Lahat ng sulat na yon ay inilagay ni Hezekiah sa harap ng Panginoon. Panginoon, huwag po magbasa. Basahin mo yan. Ikaw magdala niyan. Yan. At si Hezekiah ay nanalo sa gera. Overnight. Mabilisang resulta, mga kapatid. Amen? That's the power of prayer. Overnight reversal. Amen? Yan. Yan. Kaya mga kapatid, ganyan kapag tayo ay nag-pray. We should pour out our soul to the Lord. Ilabas mo lahat ng laman ng sarili mo para gumaan ka. Sabi nga, ibalibag mo ang iyong dalahin. Ibalibag mo sa Diyos kung mabigat. Balibag mo yung kailangang gandahan ng lapag sa Panginoon. Balibag mo na. Hindi mo naman kaya mabigat. Ibigay mo lahat sa Diyos. Amen? Ilabas mo lahat. Yan. Kaya tayo umiiyak, gireklamo kasi mabigat. Pero pag tinanggal natin, ibigay natin sa Panginoon, gagaan. Kaya nga mayroong tao nagsabi sa isang tao na problemado, mabigat, sabi ng preacher sa kanya, nasubukan mo na ba umiyak sa Panginoon? Napatitig yung lalaki. Oo nga, no? Hindi ko pa nagagawa yun. Nung nakita sila ulit, yung lalaki masaya na. Kasi pag naibigay mo na yan sa Panginoon, wala na sa'yo yan. Kukunin ng Diyos sa'yo yan. Amen? Ganun yan. Pag kaya ka nabibigatan, hawak-hawak pa, dala-dala mo pa. Pero pag yan ay binigay mo sa Diyos, mawala sa'yo yan, mapupunta yan sa Diyos, Diyos ng bahala, tumarbaho niyan. Amen? Yan. Ang problema mo ay hindi para sa'yo. Problema mo, trabaho ng Diyos yan. Sabi ni Jesus, ibigay niyo sa akin yung mabibigat yung dalahin. At kunin niyo aking dalahan sapagkat ito yung magaang. Ayan, dalahin ni Jesus ang kunin natin. Amen? Yun yung turning point. Pag tayo nag-pray, may turning point. May pagbabago.
may reversal. Mapapalitan na dahil mamamatay ka, mabuhay ka pa. Dapat nung mamroblema ka, lalo kang gumaang, lalo kang nagkaroon ka ng breakthrough, turning point. Sabi sa Bible, at naalala si Hannah ng Panginoon. And God remembered Hannah. Biro mo pa nag-pray ka, naalala ka ng Diyos? Pag di ka nag-pray, nakakalimutan ka ng Diyos. And God remembered Hannah. Ibig sabihin nung sakar, actively remember and act. Ang Diyos ay aktibo na aalalahanin ka, maalala ka. Alam na alam ko na itong si Hannah. At siya'y kikilos na. Actively remember and act. Hindi mo masasabing wala akong tatay sa langit. Meron talaga. Active na active ang Diyos ngayon. Kasi nag-pray ako. Inalala talaga ako ng Diyos. Hindi niya na ako nakalimutan. At kumilos ang Diyos. Ibig sabihin ng sakar, actively remember and act. Kumikilos ang Diyos. Alam mo, isa sa pinakamahirap na buhay ng Kristiyano, yung makalimutan ka ng Diyos. Na hindi ka naaalala ng Diyos. Na ang Diyos di kumikilos para sa iyo. Bakit ba tayo Kristiyano? Bakit ba tayo pamilya Diyos, anak ng Diyos? Kung di naman niya tayo naaalala. Kung di naman siya active sa buhay natin, di siya kumikilos para sa atin. Isang napakasaklap na kalagayan ng Kristiyano yan. Ang dahilan, mga kapatid, prayerlessness. Hindi tayo nagpe-pray. Nared? Kaya gumanda buhay mo kasi prayerful ka. Amen? Kaya nagkaganyan ang buhay mo, nakalimutan mo mag-pray. Amen? Sabi, watch and pray. Magtambal yan, dalawang yan. Pray at saka pagpupuyan. Basa ka ng Bible, makinig ka ng Bible, makinig ka ng audio Bible, nakakatulog. Prayer, nakakatulog. Kambal yung watch and pray. Amen? Watch, magpuyat, and pray. Kambal yan. Kasi napaka-importante yan. Na ang Diyos, active na active siya, maalala ka niya, at kikilos siya. He will actively remember you. He will actively act for you, di ba? Active ang Diyos sa'yo. Naalala ka, kikilos para sa'yo. So yun yung pasabog ng Diyos para sa'yo. Sumasabog. Boom! Wow, Lord, ang laki ng binigay mo sa akin. Binigay ng Diyos kay Hannah si Samuel. Sa timano siya, no? Malaki yung binibigay niya sa atin. Nanganganak tayo ng malaking bagay. Kaya Hannah, ang binigay sa kanya, Samuel. Huling hukom, the last judge of Israel. Susunod sa mga judges, mga hari. Si Samuel, ang pinakahuling judges. Ang judges, si Samson, si Deborah, si Gideon, mga judges yan. At ang huling judges yan, si Samuel. Si Samuel yung pagbaba ng isang pamunuan, mga judges, at pag bukang liwayway ng bagong pamunuan, mga hari. Amen? Ang hari ay siya ang masusunod. Iba na ang hari kasi ngayon, Saudi lang ang pattern ng ganitong kaharian. Sa Saudi, ang hari doon ang nasusunod. Ang hari sa Bible ay pag masama ang hari, masama ang kalagayan ng bansa. Pag mabuti ang hari, ang ganda ng bansa, ang ganda ng kaharian. Kagaya ng kaharian ni David, kagaya ng kaharian ni Solomon, kagaya ng kaharian ni Hezekiah, ni Asa, King Asa. Pag mabuti ang hari, mabuti ang bansa.
ang hari ngayon, sa ating panahon, ngayon sa London, sa ibang mga bansa na may mga hari, ang hari dyan ay meron silang parliament, may nakikialam, may kumukontra. Yung hari doon, hari lang hari. Sa Bible, ang hari ay tunay na hari. Ang sabi sa Bible, alam natin, ang salita ng hari hindi mababalik. Pero ngayon, sorry, mahal na hari, may parliamentary tayo. May parang mga senador dyan na kumukontra. Ang salita ng hari ngayon, mababali na. Pero sa Bible, ang salita ng hari, hindi mababali. Amen? Yun yung sinasabing hari, ikaw hari, ganun. Dapat ang salita mo, hindi mababali. Kahit ikaw, hindi mo babaliin yan. Amen? Yan ang kaharian ng araw, nung panahon ng Bible. Binigyan si Hannah ng Samuel, nanganak siya. Meron siyang birthing, panganganak. Propeta na maglalabas ng mga hari. Amen? Si Saul, si David, 18 hari ang umupo. Mga anak apo ni David. 18 yan, ang pinakamarami sa lahat. Yan. Si Samuel ay propeta. Siya ang nag-anoint ng mga hari. Dahil sa kanya nanggagaling mga hari. Siya ang nagbabago ng kalagayan ng buong bansa. National reformer. Biro mo yan. Ang problema lang niya, Lord, kailangan ko po ng anak. Pero ang nangyari kay Hannah, naging daan siya para magkaroon na ng mga hari ng kanilang bansa. Para magkaroon ng propeta ang kanilang bansa, napaka-importanting propeta. Para magkaroon ng pagbabago ang kanyang bansa. Amen? Paano ni David? Bakit? Paano ni David? Yung evangelist, salitang militar yan. Evangelist. Yun nangyari kay David na bata siya, umarap siya sa higante. Sabi ng mga Philistine, magkakaroon tayo tag-isa paglalabanin. Kung sino manalo, amin na yung bansa nyo. So ang tawag dun sa dalawang yon, evangelist. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw evangelist, champion ka. Champion. Ikaw ay kampiyon ng kaharian ng liwanag, yung kabila naman maglalaban. One-on-one, yung kabila naman kampiyon ng kadiliman. Dalawa sila maglalaban. Ang tawag sa kanila, evangelist. Amen? Salitang militar ng evangelist. No? At yung sasabihin mo na sa buong bansa na nanalo na, talo na yung kalaban kasi one-on-one, nanalo na yung ating kampiyon, yung ating evangelist. Ang tawag naman doon ay gospel. Amen? Mabuting balita. Yung nanalo, ang tawag evangelist. Yung balita na tayo panalo na, hindi na tayo bibihagi nung kabila kasi yung ating evangelist, yung ating kampiyon ay nagwagi na, nanalo na. Ang tawag sa balitang yun, mabuting balita. Amen? Ito ay military term. Ito ay salitang militar. Nung kayo gumawa ng exam ng civil service, kalahati lang sinagutan ko, lahat tinuraan ko na yung sumunod. Kasi, yun ay civil service ng police. Wala akong naiintindihan salita. Yung salitang militar na kudeta, wala pa dun. Hindi pa naka-score pa sa akin yun. Marami pang mga matitinding salita na hindi ko alam kung saan galing yun, kung ano yun. Hinulaan ko na lang. Ako'y pumasa pa. Amen? So, yan ay salitang militar. Amen? Ako'y nag-exam, yun naman salitang pulis na hindi ko maintindihan. Salitang sundalo, salitang pulis. So, hinulaan ko na lang. Amen? Itong evangelist ay salitang militar. Amen? Mga kapatid,
Si Elijah naman, mga kapatid, ay sinara niya at binuksan ang langit. Sinara niya, 3 taon, hindi uulan. Amen? Yan. So may ginagawa ang Diyos dyan sa Mediterranean, kaya hindi umuulan pag para darating sa Israel. Yung ulap at para umulan. Na? Yan. At binubuksan niya ang langit para umulan sa pamagitan ng kanyang prayer. Amen? Ang ginamit na salita doon ay at sa samayim, to restrain the heavens, pigilan ng kalangitan. Panginoon, wag kang magpapaulan. Prayer niya, Lord, wag kang magpapaulan. 3 taon, kalahati, hindi naulan. Hindi pinagpapala ang Israel dahil sila nag-pray. Dahil ang mga tao roon sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay kung ano ang humaharang sa iyo at sa Diyos. Amen? Namamagitan sa iyo at sa Diyos. Hindi mo siya pinaglilingkuran. Meron kang ibang pinagkakabalahan. Prayer ni Elijah, Lord, huwag kang magpapaulan. Huwag mong ibababa ang ulan. I restrain the heavens. Hindi umuulan. Yung mga kabayo walang mainom. Walang natubong halaman. Walang pagkain. Walang gulay. Wala rin bunga yung mga prutas. Yan. At sa samayim, restrain the heavens. Sa New Testament, sato. Si Elijah raw, he prayed with power. He prayed with prayer. Itong prayer na to, nanalangin siya ng panalangin na ang panalangin ito ay fervent, relentless prayer. Amen? So, anong resulta mga kapatid? No rain for 3.5 years. Walang ulan. Walang pagkain sa loob ng 3 kalahating taon. Ang sabi niyang hari sa kanya, ikaw ang salot kasi dahil sa iyo hindi umuulan. Ang sabi naman ni Elijah sa kanya, ikaw ang tunay na salot kasi sa Diyos-Diyosan kayo. Sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Hindi Diyos ang pinaglilingkuran nyo. Iba ang pinagkakabalahan nyo. At nung nag-pray ulit si Elijah, bumukas na naman yung langit. Mga magandang tawag dito, binding and loosing. Ang talian mo, matatalian. Ang talian mo sa langit, tatalian sa lupa. Sabi ni Jesus. Ang kalagan mo sa langit, kakalagan sa lupa. Binding and loosing. Pag sabi mo wag uulan, di uulan. Pag sinabi mo umulan, uulan. Mga kapatid, makapagkaya po ang ating bibig sa prayer. Anong klaseng prayer? Casual prayer ba? Hindi. Ang prayer ni Elijah ay fervent, relentless prayer. Hindi ito basta-bastang prayer. Bagala natin prayer lang. Kanya, meron siyang audacious prayer. Sumagot ang Diyos ng nakikita mo yung sagot. Ang sagot ng Diyos, ang salita ron ay Ana. Ibig sabihin doon, sumagot ang Diyos ng nakikita. Ang sagot ng Diyos, visual. Ang Diyos hindi nakikita, pero pag sumagot siya, nakikita mo. Sabi mo, Lord, wag umulan. Nakikita mo, 3 kalahating taon, hindi na ulan. Amen? Pag ang init-init, di naulan, sabi mo, hindi naman naulan. Init-init. Maganda pang naulan. Ay, hindi naulan. Init na init ka. Alam mo, visually, hindi naulan. Yun yung nangyari kay Elijah. Kitang-kita mo, di naulan.
Yung hari nga, nagagalit kay Elijah, sabi ng hari kay Elijah, isa kang salot, dahil sa'yo hindi naulan. Yung sabi naman ni Elijah sa kanya, ikaw ang tunay na salot, dahil Diyos-Diyosan ang inuunan nyo. Kung ano ng bagay, pinagkakabalaan nyo. Amen? Visual. Si Elijah raw. Kasi nga, di naulan. Naghanap sila ng mainom ng mga kabayo. Wala silang tubig. Naghanap sila ng mga pagkain. Walang tumutubong pagkain. Pag talagang di naulan. Ang mga halaman, ang mga puno, kailangan maulanan, madiligan. Kundi sila ay mamamatay, hindi sila mamumunga. Amen? Ang puno, namumunga yan taon-taon sa kanyang panahon. Pero 3 kalahating taon nang di naulan. So walang bunga, walang pagkain. Walang mainom yung mga kabayo. Tuyo ang mga ilog. Amen? Ang ilog ay buhay. Ang tawag sa ilog ay river of life. Ang tubig ng ilog na inom. Hindi siya naka-stack na bumabaho, nagiging kanal na mabaho. Siya ay tuloy-tuloy, siya ay naiinom. Siya ay ilog ng buhay. Amen? Bibigay ng buhay na maiinom. Pag di ka uminom, mamamatay ka. Yung mga kabayo mamamatay, wala silang mainom. Amen? So, yan yung nangyari kay Elijah. Balikan natin po si Hannah. Sa panahon niya, pagka walang anak, ito'y kahihiyan. Kailangan niya magkaroon ng tagapagmana. At nakita naman natin ang anak niya ay si Samuel. Si Hannah ay hindi basta-basta ang tao. Sabi mo, ordinaryong tao lang to. Ang mga anak ay kailangan niya ng tagapagmana. Kita mo naman si Samuel, napakabigat na tao yan. Bansa isa siyang national figure. Pang isang bansa siya, kilala siya sa buong bansa. Ang hari magmumula sa kanya, siya mag-aanoy. Si Hannah, hindi siya ordinaryong tao. Nakilala siya sa prayer. Amen? Doon lumabas yung Samuel. Kailangan niya ng tagapagmana, yun yung Samuel. Sa kanya, ang magkaroon ng anak, lahat-lahat na yun, kayamanan na yun para sa kanya. It was everything to her. Yung salitang palal, yung sinabing mag-intercede, mag-intervene, ito ay active. Ibig sabihin nito, Panginoon, mamagitan ka sa akin ng makatotohanan. Ibig sabihin, bigyan mo talaga ako ng anak. Mga kapatid, sa prayer, kailangan magbayad na tayo ng presyo. Kung paano yung lalaki nakatagpo ng kayamanan sa bukid, binenta niya lahat sa kanya, binili yung bukid sa kanya may kayamanan. So sa prayer na to, nagbabayad siya ng presyo. Lord, magkaroon lang ako ng anak, lahat gagawin ko sa prayer mo. Para si Hannah, para siyang barko na napunta sa gitna ng matinding bagyo sa dagat. Na kailangan niyang ilabas lahat ng laman ng barko para hindi siya lumubog. Amen? Hindi naman natin. Ang barko, pag nasa iyo pa rin yung laman ng barko, sa gitna ng matinding bagyo, matinding problema, lulubog ka. Anong dapat gawin ng barko? Anong dapat mong gawin? Tanggalin mo lahat ng laman sa'yo. Lahat ng karga-karga mo, lahat ng problema mo, bigay mo sa Diyos. Para sa araw ng barko, na bagyo, hindi ka lulubog. Amen? Yan yung ginawa kay Jonah. Nung bumabagyo, sabi ni Jonah, agis niyo ako sa dagat, tatahimik ng sobrang tahimik ng dagat. Kaya yun lang pumatay ng tao. Pag ginagis namin yan, hindi mamatay yan. Ang ginawa na lang nila, tinanggal na lang yung laman ng barko, ganun pa rin, magulo pa rin. Lulubog pa rin yung barko. Nung hinagis na si Jonah, tumahimik ang dagat. Nagulat yung mga seaman. Nagulat. No? Parang magic. Hinagis na si Jonah sa dagat, tumahimik na sobrang tahimik ang barko. Ang dagat. Ganon, kapag ikaw problemado ka, tanggalin mo lahat ng laman-laman ng buhay mo. Lord, ito yung problema ko, bigay ko sa iyo. Magbabayad ka ng presyo, tanggalin mo lahat. Para hindi ka lumubog, para hindi ka mapahamak.
Amen? Ang tawag doon, prayer. Amen? Ang tawag doon, pouring out yourself, pouring out your soul to the Lord. Ibubuhos mo lahat ng kaluluwa mo, lahat sa'yo. Bigay mo, Lord, ito yung problema ko. Ito lahat. Wala kang ititira para di ka lumubog. Amen? Yan. Ito yung oras, yung problema na to. It is the moment of absolute panic. Ito yung oras na nagpapanik ka na. Maligalig ka na. Ano bang, di ko na alam gagawin ko. Yan. Kailangan mong gawin, ilabas mo lahat ng problema mo. Lahat ng laman ng barko, lahat ng laman mo, lahat ng nasa loob mo, labas mo, bigay mo sa Panginoon. Lahat ng problema mo, idaing mo sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, iyak mo sa Kanya. Amen? Nakita mo, matatapos din ang pag-iyak mo, ibig sabihin, natanggal mo na lahat. Sabi nga nila, naubos na yung luha. Wala ka nang iiyak kasi nalabas mo na lahat. Hanggat nasa loob mo yan, iiyak ka nang iiyak. Ang luha mo, walang katapusan. Hindi matuyo-tuyo, hindi maubos-ubos luha mo. Pero pag iniyak mo yan sa Diyos, naubusan ka na ng luha. Wala ka nang maiiyak. Wala ka nang dala-dala. Amen? At pag wala ka nang nadala, hindi ka nalulubog. Hindi ka na mapapahamak. So, ang ginagawa ng barko, nilalabas nila yung mga kahon na kahoy, mga ginto, yung mga spices, sibuyas, mga ganyan, mga sibuyas, bawang, tinatapon na sa dagat. Alam mo, parang ginto yung mga spices na yan, yung mga sibuyas, bawang na yan. Yung mga paminta na yan, napakalaga yan. Pero tinatapon lahat. Amen? Yan yung nagpapasarap ng pagkain. Amen? Pero tinatapon lahat sa dagat. Para yung violenteng bagyo, para yung barko ay makaligtas ng violenteng bagyo sa dagat. Amen? Kung ilalabas mo lahat yan, ilalabas mo yung mga kahon na kahoy, mga crates, spices, gold, mga ginto, mabigat yan eh. Pero mga kapatid, yung pera, yung ginto, tsaka na yan. Unahin mo muna yung problema mo. Alisin mo muna yung pera na yan. Lord, may problema ako. Baka alam mo mga kapatid, sa oras ng problema, isinasantabi muna yung pera. Amen? Hindi ito oras ng ganyan, ng ginto, ng pera. Pag ikaw may problema, kaluluwa mo muna. Buhay mo muna, buhay Kristiyano muna. Amen? Hindi ba na sabihin na, siguro kailangan ko ngayon ng trabaho. Siguro, kailangan ko ng pera ngayon. Hindi. Kailangan mo Diyos. Amen? Siguraduhin mo lang, nabubuhayin ka niyan. Ang kailangan mo muna unahin. Pag-ising mo ba sa umaga, ang unang unahin, mag-pray. Amen? Hindi ka tatawag agad sa pagkakakitaan agad. Hindi yan ang susolve ng problema mo. Yan ang maglulubog ng buhay mo, ng sarili mo. Sa araw ng problema, yung ginto na yan, yung pera na yan. The love of money is the root of all evil. Unahin mo ang Diyos. Siya ang tagapagligtas. Pag may problema ka, unang-una sa listahan mo, tagapagligtas. Ang pera, di ka maliligtas. Pinag-aralan natin nakaraan. Ang pera, ang diamante, ang emerald, ikinalat, hanggang papunta sa libingan. Sinasabi ni Alexander the Great na nanakot ng buong mundo, hindi ako napagaling ng pera, ng kayamanan. Namatay pa rin ako. Mga kapatid, ang bubuhay sa'yo, ang magliligtas sa'yo sa kalagitnaan ng problema, hindi pera, hindi yaman. Yung tagapagligtas, yung manggagamot. Nakuha niyo? Mga kapatid, yung barko, tatanggalan mo ng mga crates, ng mga daladalang o ng mga bagay mo na hindi kailangan na magpapalubog sa'yo, magpapahamak sa'yo. Ginto, pera. Amen? Kaya si Jesus makita mo, pag nag-pray, binibigyan.
Kasi mga kapatid, yan ang magpapalubog sa Kristiyano. Kaya si Jesus hindi nagkamali, hindi nagkasala. Sa oras ng kanyang mga problema, isang tabi ang ginto, isang tabi ang pera. Pero pag kailangan niya ng tax, namingwit. Pero mingwit ka ron. Ang nakuhang pera, drachma. Pambayad ng buwis ni Pedro at ni Jesus, pandalawang tao. Diba? Hindi sinabi ng Diyos na si Pedro lang mamingwit, si Pedro lang may tax. Hindi, ang nakuha, drachma, dalawa. Pandalawang tao. Para dun sa inutusan at para sa nagutos. Amen? Sa oras ng problema, kailangan mo ang Diyos. Isang tabi mo yan. Hindi sinabing masama yung pera, hindi sinabing masama yung faith, hindi sinabing masama yung mga spices. Kasi may problema ka, may bagyo yung dagat eh. May binabagyo ka ng problema eh. Ginubugbog ka na eh. Hindi pwede yakapin yung, binubugbog ka ng bagyo, ng problema. May crates ako, mayroon akong spices. Sibuyas, bawang, luya, paminta. Merong ginto, pera. Lulubog ka na. Amen? Lulubog ka na. Yan yung tinatawag nating survival instinct. Pero mo nasa dagat ka, bumabagyo, tinanggal mo yung mga crates, tinanggal mo yung mga ginto, tinanggal mo yung spices. Yung mga bata magtatanong, bakit tinatapon mo yung pera, yung ginto? Sabi ng mga bata, bakit tinatapon mo yung mga pagkain natin, mga crates, yung mga spices na yan? Sabi ng mga seaman, ano gusto mo mamatay? Ano gusto mo mapahamak? Kaya yan nilalabas para mabuhay tayo lahat. Amen? Mga kapatid, yun ay katalinuhan. Survival instinct. Yun ang instinct ng mga gustong maligtas. Isang tabi muna ang dapat isang tabi. Unahin muna natin maligtas muna tayo. Sabi ni Jesus, mas malaga ang katawan sa damit. Yung laman ng crate, mga damit. May mga damit, 1 milyon ang halaga. Kayamanan siya, isang tabi yan muna. Sabi ni Jesus, mas malaga ang katawan sa damit. Mas mahalaga, buhay ka. Bukas meron ka niyan. Sa 1 taon, sa 1 buwan, meron ka niyan. Pag ang katawan mo namatay, para saan pa yan? Amen? Mas mahalaga ang katawan sa damit. Mas mahalaga ang katawan sa pagkain. Isinantabi yung spices, mga pagkain niyo, pampasarap ng pagkain. Mas mahalaga ang katawan sa ginto, sa pera. Alam niyo, yan ang pahamak kay Judas. Ginto, silver. Mas malaga yung katawan sa ginto, sa silver. Pag problema ka, pinapatay mo yung sarili mo. Tanggalin mo muna yung problema, parang maligtas yung sarili mo, yung katawan mo. Amen? Meron siyang desperation si Hannah. Yan. Kailangan niyang makaligtas, masurvive. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pag wala kang anak, hindi naman siya masyadong problema. Sa panahon ni Hannah, big deal to, itong wala kang anak. Kailangan niyang makasurvive. Buhay kamatayan niyan. Sa panahon nila. No, kinakawawa siya doon. Malaking usapin yung bagay na yon sa panahon ni Hannah. So, pray. Binigay ng Diyos sa kanya, Samuel. Amen? Isang tao na pang buong bansa. Dahil sa kanya, nagkakaroon ng mga hari. Dahil sa kanya, nababago yung bansa. Kay Samuel. Yan ang nagagawa ng prayer. Matindi yung ibinubuhos niya sa Panginoon, matindi rin yung naging resulta. Matindi rin yung naging sagot ng Diyos sa kanya. Amen? Ang tawag sa salita doon, Zakar, divine response. Sumagot ang Diyos. Ibig sabihin ng Zakar, to actively remember and act upon. Upang active ang Diyos makaalala sa iyo at kumilos para sa iyo. Amen? Doon ang bago yung buhay niya. Binigay siya ng anak.
binigyan siya ng Samuel. Amen? Napakamakapangyarihang propeta. Napakalakas. Pangbuong bansa. Isang napakalaking pangalan. Pangbuong bansa. Kahit ngayon nga, narinig mo yung pangalan Samuel sa ibang mga bansa. Inanayin si Saul, inanayin si David na nagbabago ng bansa. Si Samuel nagbabago ng bansa, yung mga inaanit niya nagbabago ng bansa. Tumatalo ng mga kalaban. Ang hari ay lumalaban sa laban ng kanyang bayan. Amen? Para sila evangelist. Sila yung lumalaban para sa kanilang bayan, para sa kanilang mga tao. Si Jesus, namatay siya para sa kanyang bayan, para sa kanyang tao. Ngayon, ang mga tao niya ay namamatay para sa kanya. Si Jesus ay parang evangelist, parang champion, parang hari. Matindi yung naranasan ni Hannah. Tinanggalan niya ng laman yung sarili niya, yung kaluluwa niya, sa pamagitan ng prayer na yan, at yung kanyang kahihiyan naging kagalakan. Her shame turned into joy. Amen? Pag may problema ka, meron kang kahihiyan, meron kang kakulangan, meron kang ganyan. Pero yan, mapapatay niya ng kagalakan, joy. Amen? Yan, the joy of the Lord is our strength. Magiging malakas ka, hindi ka patay-patay. Si Hezekiah naman, isang araw, lumapit sa kanya yung isang hari, isang propeta, sabi sa kanya, ihanda mo ng pamilya mo, 1 linggo na lang ang buhay mo. So tumalikod siya, tumiyak siya sa Diyos, Panginoon, alalahanin mo na buhay akong matuwid. Si Haring Hezekiah, wala siyang kalaban-laban. No? Ang ginawa na lang niya, Lord, wala akong kalaban-laban. 1 linggo na lang, patay na ako. Tumalikod siya, umiyak siya. Panginoon, alalahanin mo, nabuhay akong matuwid. Nag-pray siya. Ibinuhos niya yung kanyang sarili. Lord, alalahanin mo. Dati po ako nabuhay ng matuwid. Amen? Yung pabor ng Diyos, binalit niya sa Diyos. Sabi ng Diyos, papaboran ko itong si Hezekiah kasi nabuhay siyang matuwid. Sa mga oras na to, ibinalik niya yun sa Diyos, Lord, dati po ako ay nabubuhay ng matuwid. Sabi ng propeta sa kanya, narinig ka ng Diyos, meron ka na namang 15 years. Dadagdagan ang buhay mo ng 15 years. So napalitan, na-reverse yung 1 linggo ng 15 years. Nagagawa ng prayer. Yung katiting mong oras na 1 linggo, ilang oras lang yan. Ang isang araw ay 24 times 7 lang yan. 24 hours times 7. Oras lang yan. 1 linggo na yan. Parang binibilang lang yung oras mo. Naging 15 years. Amen? 15, 365 days. Napakalaki. Yan ang nagagawa ng prayer. Ang prayer ay multiplier. Yung katiting mong oras, lalaki. Yung katiting mong bagay, dadami. Amen? Parang yung nag-pray si Jesus. Sabi niya, Panginoon, salamat po, laging dinidingan ang pray, ang aking panalangin. Yung 3 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, dumami. Basket. Napakain yung 20,000 tao. Nakasulat sa Bible, 5,000 na lalaki. Kasi hindi binibilang ng bata at babae. 20,000 yung nakakain, may sobra pang siguro mga 5 basket. Yan ang nagagawa ng prayer. Multiplier. Amen? Pag sinabi mo, Lord, kakatiting po. Ilang gatang lang ang aking bigasan. Mga kapatid, pag nag-pray ka, asahan mo na, sako-sako na yan. Amen? Ang prayer, multiplier. Yung patay na bubuhay. Reversal. Binabaliktad niya. Binuhay ni Jesus si Lazaro, umiyak siya. Yung iyak na yung prayer yun. Sabi sa Romans 8, mga hibig na hindi maipaliwanag. Holy Spirit na nagpe-pray sa'yo,
Sabi niya, Lazaro, lumabas ka dyan. Alam mo mga kapatid, merong hindi ko, sa susunod, pag ituturo ko yun, na hindi lang po prayer nagiging dakila ang mga Kristiyano, pati boses. Pag narinig nila yung boses natin, ang talagang lumalabas na boses ay boses na Jesus. Pag lumabas yung boses na, lumabas ka dyan, pag narinig yun ng patay, lalabas, tatayo at babangon. Boses na Jesus na narinig sa atin. Nung sinabi natin, bumaong ka, tumayo ka dyan, lumakad ka dyan. Boses ni Jesus yung lalabas, yung maririnig. Yung boses natin ay parang boses ni Jesus, hindi nalalaglag sa lupa. Amen? Prayer yun mga kapatid. Yun ang nagagawa ng prayer. Amen? Pa tayo ay nag-pray. Amen? Yung pray, yung boses natin, nagiging makapangyarihan. Nagiging boses na ni Kristo. Ito kay Hezekiah, ito ay death sentence. Talagang, mamatay ka na. Amen? Talagang madugutong nangyari na to kay Hezekiah. At sabi ron, si Hezekiah tumalikod at nanangis. Sabi ron, baki, gatel. Ibig sabihin nun, ay siya ay nanangis ng napakabait. To weep bitterly. Ibig sabihin nun, umiyak siya ng mapait. Pag umiyak ka ng mapait, talagang iyak na iyak talaga. Maagulgul ka talaga. Amen? At siya ay narinig ng Diyos. This is an intense, ugly crying before God. Pag nakakita ka ng batang umiiyak, ganun. Intense, ugly crying. Yan. Pag umiiyak yung bata, nakikita siya ng kanyang tatay. Pag umiyak ka ng gano'n, nakikita ka ng Diyos. Didingging ka ng Diyos. Amen? It's a total loss of royal dignity. Parang hindi ka hari. Parang bata yung umiiyak. Amen? Parang hindi hari na yung naiyak. Amen? Si David, nung dumating yung arko of the covenant, sumayaw siya sa papuri at siya'y nahubaran. At nag-cheers yung kanyang asawa, si Michal, at siya'y nabaog. Mga kapatid, gano'n, no? Pag tayo nag-pray, hindi na natin iniintindi tayo, hari pa ba tayo? Ay iniintindi natin tayo makaligtas. Yun yung survival instinct natin. Hindi na natin iniintindi itsura natin, kung may pera tayo, kung may gano'n, may ganyan, basta tayo nagpe-pray. Yung ginawa natin ng Hezekiah, narinig niyo yung sinabi ng propeta. Hezekiah, 1 linggo na lang ang buhay mo, mamatay ka na. Alam mo yung pakikinig na ginawa ni Hezekiah? Shema. Narinig niya yun, kumilos siya, tumalikod siya, nagulgol siya matindi. Amen? Yan ang bunga ng tenga na may pagsunod, may pagkilos. Na pag ikaw, nag-pray ka, didinggin ng Diyos yung panalangin mo. Hindi lang siya nakinig. Mayroon pa siyang pagkilos. Narinig niya, kumilos siya, tumalikod siya, umiyak siya. Matinding iyakan. Kaya dininig siya ng Diyos. Napakaganda, meron tayong pakikinig na masunurin. Nakikinig tayo, nasunod pa tayo. Napakaganda nun. Hindi lang yung nakikinig ka lang, wala kang sinusunod. Wala kang ginagawang ibang bagay. Nakikinig ka, meron kang ginagawa. Ang ginawa niya si Kaya, prayer lang naman ang magagawa ko dyan. Tumaligod lang magulog sa mundi. At siya'y naligtas. Amen? Yung 7 days, naging 15 years. Yan. So, hindi na siya death sentence. Ano siya, dagdag buhay na.
Amen? Si Jonah naman mga kapatid, siya ay nagrebelde. Sabi ng Diyos, punta ka doon, may assignment ka. Magtuturo ka doon, mangangaral ka doon. Ang ginawa niya, papunta siya sa Spain, sa Tarshish. So siya ay napasakay sa barko at sa dagat siya ay binagyo. Inihagis siya ng kanyang mga kasamahan sa dagat. Pumayapa yung dagat, ninunok siya ng isda. At siya ay nasa matinding kadiliman. No? Ang kadiliman ay napakatinding problema, pressure. Nasa total darkness siya. Lahat ng mga sinasabi niya patungkol sa kamatayan. Sa Jonah, nasa tiyan siya na isda. Sabi ng salita ron, kuwara. Ibig sabihin nun, crying out desperately. Talagang desperadong umiiyak sa Diyos. Lord, desperado na ako. Ikaw na lang pag-asa ko. Desperado na ako. Talagang problema ito. Mamamatay na ako. Kanina lang, ako'y nagrebelde sa iyo. Tumakas ako sa pagtawag mo. Ngayon, nasa matinding kadiliman na ako. Mamamatay na ako. Kung babasahin ng Jonah na yung chapter na yun, si Jonah namatay. Sa mga sinasabi niya doon, napuluputan ng mga halaman dagat yung kanyang liig, ko mabuhay ka pa ron. Tapos nilunok pa siya ng isda. Napipulupot na yung liig niya ng mga halaman dagat, nasa tiyan pa ng isda, ko mabuhay ka pa. Amen? Kaya si Jonah, ito yung kanyang ginawa, kuwara. He cried desperately. Desperadong umiiyak sa Diyos, tumatawag sa Diyos. Ang salita nito ay galing sa Amitser. Ibig sabihin nun ay severe distress, malala, grabe, talamak na pagiging maligalig. Sabi niya, grabe na ito, mamamatay na ako dito. Mapahamak na ako dito. O kaya naman ibig sabihin nito ay tight, narrow place, isang masikip na lugar na nasakal siya ng halamang dagat, nasa tiyan pa na siya ng isda. Ganyan yung kapahamakan niya, nasa kadiliman pa siya. Pero bigla siyang nabuhay. Iniluwa siya ng isda sa lupa, sa dalampasigan. Amen? Mula sa matinding kaduluduluhan ng iyong pangailangan na yung pagkakamaligalig, desperado ka, ay yung pagkilos ng Diyos dahil sa prayer. Mga kapatid kasi nag-pray siya. Nag-pray siya. Amen? Kaya siya nabuhay. Kaya naman siya ay pumunta doon. Nangaral ulit siya sa Ninive. At ang Ninive naligtas. Amen? Hindi ka lang maliligtas, pati yung assignment mo, magagawa mo at magiging maganda resulta na ligtas yung buong Ninive. Kaya yung Ninive mula hari papunta sa baba hanggang bata, pati hayop nag-fasting kasi nag-pray siya. Kasi niligtas siya ng Diyos. Ugat talaga ng lahat ng yan, kaligtasan ni Jonah, kaligtasan ng Ninive ay prayer. Desperadong pananalangin. Amen? Napaka-vulnerable natin para tayong tupa. Talagang andyan talaga, pwede tayo mapahamak. Wala tayong kalaban-laban. Parang umarap tayo sa matinding pader. Parang bakal na pader. So mga kapatid, kay Elijah naman, meron nag-pray si Elijah ng fervent prayer. Ito ay proyekto actinas, ibig sabihin ng earnest, stretch out, agonizing, intense prayer. Sa pagkasulat lang doon, nabasa natin, meron siyang fervent prayer. Pero ito po ay earnest, stretch out, talagang parang gumang binatak. At siya ay talagang matinding naiyak sa Panginoon. Binabatak niya. Amen? Ito yung prayer na kung titigil ka sa prayer, titigil na. Pero sa binabatak niya pa. Tapos talaga intense pa rin, intense.
iyak pa rin siya, naiiyak sa Diyos. Binabatak niya ng binabatak. Hanggat nakakaiyak pa siya, hanggat umagulgul pa siya, ginagawa niya. Ito yung earnest, stretch out, agonizing, intense prayer. Kaya si Elijah, napipigilan niyang umulan. Hindi umulan. Kaya si Elijah, napapaulan niya. Hindi niya, napigilan niya yung 3 taon kalahating na huwag umulan, magkaroon ng tagutom. At nabuksan niya yung langit, napaulan niya. 3 taon kalahati, naulan na. Amen? Dahil sa ganitong prayer. Stretch out prayer. Sabi na Itinas, ito yung hinahatak mo yung makapal na matibay na goma hanggang dun sa dulo na kaya niya para hindi siya maputol. Binabatak mo siyang ganun. Ganun yung nangyari sa prayer ni Elijah. No, binabatak niya yun, pinapahaba niya yun. Sige, yak pa. Kaduluduluhan hanggang makakaya. Amen? Ini-stretch niya, hinabatak niya, hinahatak niya. So hanggang dito na lang po tayo. So yun po mga kapatid yung reversal. Mabilis ang ginagawa ng Diyos. Amen? Libungan ng prayer na nagkakaroon ng pray, may resultang ganitong nangyayari, malaking resulta dahil sa mga ganitong klaseng prayer. Kaya na ginagawa ni Elijah. Amen? Kung anong ginawa nila, pag ginawa natin yon, ganun din ang malaking resulta. Amen? Ito ang taga-pray natin, Holy Spirit. Number 1, na makuha natin ang Holy Spirit, siya magpe-pray para sa atin. Amen? Dapat natin isang tabi. Amen? Pag may problema ka, isang tabi muna yung mga bagay mo, mga dala-dala mo, yung mga pinakakaabalahan mo, yung mga ginagawa mo, unahin mo muna yung problema mo masolusyonan. Amen? Mas malaga ang katawan sa damit. Mas malaga ang katawan mo sa mga pansamantalang bagay na yun. Hayaan mo siya mahulog sa dagat, sa kalaliman ng dagat. Amen? Maintindihin mo maligtas ka. Maintindihin mo masolusyonan yung problema mo. Amen?